Okay, ang topic natin ngayon ay ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa 7 mga churches ng Revelation, at ang isang pag-aaralan natin ngayon ay ang Church ng Laodicea. Alam naman natin ang kwento nabasa naman natin ang kwento sa Church of Laodicea, no? So sa 7 mga churches na sinulatan ng Panginoon, kung saan pinadala yung mga sulat ng Panginoon, ang Church of Laodicea ang tumanggap ng pinakamatinding rebuke. Ito ay dahil sa kanyang pagiging self-sufficient at pagiging complacent, yung spiritual complacency na tinatawag. No? So mababasa natin yan sa Revelation chapter 3 verses 14 to 22. No, it contains the strongest rebuke among the 7 churches. No, so, kumpara dun sa 7 mga churches sa Book of Revelation, ang Church of Laodicea ang tumanggap ng pinakamatinding rebuke. At sa pag-aaral natin sa aklat sa Iglesia ng Laodicea, marami tayong mga tatalakayin. Kailangan nating i-unfold or buksan or suriin mula sa kanyang historical background, biblical analysis, theological significance, prophetic and symbolic interpretation, at of course its relevance, ang kanyang kaugnayan or relevance sa modern church o sa kasalukuyan nating mga simbahan, sa kasalukuyan na simbahan. Now, first, in the historical background of the Church of Laodicea, Laodicea was a wealthy city located in Asia Minor, which modern-day Turkey. So, understanding its historical and geographical context helps clarify the meaning of Christ's rebuke to the church. No? So, kapag naintindihan natin kung ano ang background, historical background at maging ang geographical background ng Church of Laodicea, maintindihan natin bakit ganun katindi ang rebuke ng Panginoon sa iglesyang ito. So, in the geography and economy of Laodicea, ang Laodicea ay situated in Lycos River Valley. Ito ay malapit sa Hierapolis at saka sa Colossae, no? It was a major commercial and banking center. Nandito yung sentro, parang sentro ng komersyo. Nandito yung mga bangko sa city of Laodicea. No? Known for its extreme wealth, kaya kilala sila na mayaman talaga. So maliban doon, ang Laodicea is also famous, kilala din sila sa pag-produce ng mga black wool na tinatawag, o yung mga balahibo ng tupa na itim na ginagamit para sa fabrics at saka mga carpet, paggawa ng mga carpet at saka mga clothings, mga damit, mga nagawa sa wool. At isa pa, kilala din sila sa tinatawag na medical school. They are also well known about medical school. No? So, one of the product na kilala sila na na-develop nila is yung tinatawag na eye salve, o yung salve, parang ointment na ginagamit sa mata na sinasabi nilang pinaniniwalaan na nakakagamot ng mga karamdaman sa mata. No, so the city's greatest weakness was its water supply. Ganun pa man, kung gaano kayaman ang Church of Laodicea, meron pa rin itong kakulangan, at ito ang kanyang tinatawag na water supply, yung supply ng kanilang tubig, kasi hindi ganon ka ganda ang sitwasyon pagdating sa tubig nila. Kasi ang tubig nila ay nanggagaling sa dalawang lugar, ang mainit at saka ang malamig na tubig, no? So, ang
ang Hierapolis nagsusupply sa kanila ng hot springs, ng mainit na tubig. At yung Colossae naman nagsusupply sa kanila ng fresh water na malamig. Ang problema, gumawa sila ng parang irrigation or duct, yung aqueduct na tinatawag, daanan ng tubig papunta sa kanila. Kaya lang, ang problema, yung mainit na galing sa Hierapolis papunta ng Laodicea, bago makarating doon, maligamgam na lang. Hindi na siya mainit na mainit. Tapos yung malamig naman, napakalamig na nanggagaling ng Colossae, bago makarating sa kanila ay maligamgam na rin. So kapag nagtagpo, ito yung pinaka-problema nila. By the time it reached the city, it was already tepid and distasteful. Hindi na maganda yung lasa niya. Kasi maligamgam na siya, hindi na siya mainit, hindi na rin siya malamig. So alanganin na yung kanyang temperature. Kaya inassociate din ito doon sa sulat ng Panginoong Jesus. Inassociate ito sa katangian ng mga nasa Church of Laodicea. No? So, number 2, the Church of Laodicea was likely established during Paul's missionary journey. In its geographical and historical background. No? Possibly influenced by Epaphras, mababasa natin sa Colossians chapter 4 verses 12 to 16, binanggit ng ni Pablo ito na greetings sa inyo na mga taga-Colosas, ganun din sa mga taga-Laodicea. So most probably, it's not most probably, but it was on the record na ito ay itinayo ni Pablo, no? So it was a church that had become spiritually lukewarm and self-sufficient. Ito yung lukewarm sa Tagalog. Naging maligamgam. Tapos dahil sa kanilang idea na sila ay self-sufficient, ibig sabihin kaya nilang tustusan ang sarili nila, meron silang lahat ng gusto nila. So yun. Naging self-sufficient sila, no? Number 2, biblical analysis of Revelation 3:14 to 22. The message to Laodicea follows the pattern of Christ's letters to the 7 churches, no? Parang katulad din yung letter ng Panginoong Jesucristo sa iba't ibang mga churches, sa 7 churches. It also have the pattern, the introduction, the commendation, which is absent in this letter, and then rebuke, warning, exhortation, and a promise to the overcomers. Now let's go to the Christ introduction. Christ introduction sa Revelation 3:14, sabi niya, to the angel of the church in Laodicea, write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. So ito yung introduction ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, to the angel of the church in Laodicea, these words of the Amen. Write these words of the Amen. Sabi niya, the Amen, ibig sabihin, Christ is the confirmation and fulfillment of God's promises. So when you say Amen, ibig sabihin, let it be done. Oh, no. Yun ang sabi niya, let it the Amen, no? Yun yung introduction ng Panginoon to the Church of Laodicea. Sabi niya, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Basically, ang ibig sabihin ng Amen is let it be done, or it shall be done, or it's fulfilled already. No? So, Jesus Christ bilang nagpakilala na Amen is the confirmation and fulfillment of God's promises. Siya yung confirmation at saka fulfillment of God's promises. Sa Isaiah 65:16, mababasa din natin 2 Corinthians 1 verse 20. Ang sabi niya doon sa 2 Corinthians 1:20,
Okay, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Ang sabi niya, sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo, kaya nga naman nasa Kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. In English, it says, for all the promises of God in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God by us. Ang tinutukoy dito ay na Him is Jesus. All the promises of God in Him, in Jesus is yes, and in Jesus amen. No? So yun, amen. He is the amen. And another one is the faithful and true witness. Unlike the Laodicean church, which was unfaithful, Christ speaks with absolute truth. In John 14:6, ang sabi niya doon, I am the way, the truth. He is the absolute truth. No? The beginning of God's creation. This does not mean Christ was created, but He is the source and ruler of all creation. No, sa pasimula pa ang sabi niya, sa pasimula pa ang sabi ng John chapter 1, siya ang pasimula, siya ang pinagmulan ng lahat. Hindi ibig sabihin nito ay nilikha din siya ng Panginoon Diyos, kundi sa Kanya nilikha ang lahat. Ang sabi nga niya, walang anumang nalikha kung hindi sa Kanyang pamamagitan. There was anything made that was made but through Him, no? So, yun, yung introduction ng Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi niya, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of creation. He's the ruler of creation, but being the ruler of creation, He was not created, but He is the beginning of all creation. Siya ang pinagmulan. Sa Kanya nilikha ang lahat. No? Number 2 is Christ rebuke. In Revelation 3:15-17 says, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one of the other. So because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. Mapapansin natin dito, ang sabi lang ng Panginoon, I know your deeds. Alam ko ang inyong mga gawa. Pero walang specific na ginawa sila rito. No? Walang commendation ang Panginoon. Hindi katulad nun sa ibang mga churches. Sinasabi niya, kayo ay naging tapat, nilabanan niyo ang mga Nicolaitans. Yung ibang mga churches may mga ganon. Pero dito sa Laodicea, yun lang ang sinabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang inyong mga gawa pero walang specific na mga gawa. At ang kasunod kaagad ay ang sinabi niya, hindi kayo malamig, hindi rin kayo mainit. At dahil dito, kayo ay maligamgam, kayo'y aking iluluwa, ang sabi ng Panginoon mula sa aking bibig. No? Neither cold nor hot. This refers to the spiritual condition, not their emotions. Ang tinutukoy dito, hindi yung emosyon nila, kundi yung spiritual condition nila. Na parang kung malamig na tubig, sana sila ay nakaka-refresh. Kung sila naman ay mainit, of course, dito sa amin sa Japan, hindi kami nakakaligo dito ng walang mainit. The year round, buong taon. Kailangan talaga merong mainit dahil napakalamig ng temperature, lalo na kapag ka-winter. Hindi talaga po pwedeng walang heater, walang mainit na tubig. Kaya may pakinabang ang mainit dito sa amin. No? May pakinabang yung mainit. May pakinabang din ang malamig. Siyempre sa atin, iniinom natin malamig. Pero ang sabi ng Panginoon dito, hindi kayo mainit, hindi rin kayo malamig. At dahil kayo ay lukewarm, kayo ay maligamgam, parang kayo ay walang silbi. No? Just like the church had become. Kapag ang church ay naging lukewarm, hindi mainit, hindi malamig, ito ay nagiging walang saysay. Ang sabi ng Panginoon, I will spew you out of my mouth. I will spit you out of my mouth. Iluluwa ko kayo.
No, this is a severe warning that Christ will reject those who persist in spiritual complacency. Ito ay matinding warning talaga na yun, Christ will reject those who persist, yung mga nagpapatuloy sa spiritual complacency, no? You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, sabi niya. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. In verse 17, ang sabi ng Laodicea, I am rich. Punong-puno sila ng pride dahil sa kanilang kayamanan, no? Maraming ganyan sa simbahan, no? Maraming ganyan. Actually, maraming ganyan sa simbahan. Yung gusto nila dahil sa kanilang dahil sila may pinakamalaking tithes, gusto nilang sunurin ang buong church, no? Gusto nilang diktahan ang kanilang pastor. Gusto na nilang diktahan kung ano ang desisyon. Gusto nila sila na ang may desisyon dahil sila ang may pera, no? I am rich, sabi ng Laodicea. Pero ang sabi ng Panginoon, you do not realize, sabi niya, kayo ay wretch, kayo ay nagdarahop, mahirap, sabi niya, kayo ay mahirap, kayo ay kaawa-awa, sabi ng Panginoon, no? Their self-sufficiency blinded them to their true spiritual condition. Yung kanilang pagiging self-sufficient ang nagtakip sa kanilang paningin upang hindi nila makita ang kanilang totoong kalagayan. Ang kanilang totoong kalagayan, sila ay wretch, sila ay rich, hindi rich wretch, sila ay naliligaw, sila ay mahirap, kaawa-awa, sila ay bulag at sila ay hubot-hubad, ang sabi ng Panginoon. Christ described their real state in direct contrast to their worldly confidence. So, direct contrast, magkaiba. Sukwahi kung sa Bisaya, sa kanilang sinasabi, sa kanilang worldly confidence, no, sa kanilang makamundong confidence, sinasabi ng Panginoon sa kanila, yung rebuke niya in a total contrast. And number 3, the counsel of Christ, no, in chapter 3 verses 18 to 19, ang sabi niya, I counsel you to buy from me gold and refined in the fire so you can become rich, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see, gold refined in fire. True spiritual wealth comes through faith tested by trials. Ang tinutukoy dito yung gold refined in fire, ito yung katumbas ng pananampalataya na dinarang sa apoy, no? Yung pananampalatayang sinubok at napatunayan na matatag. Kaya ang ito ay yun sinasabi, faith in trials, nagtagumpay na pananampalataya, at ang katumbas nito ay parang ginto na dinalisay sa apoy, no? Mababasa natin yan sa 1 Peter 1:7. Ang sabi niya doon, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perish, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Sa Tagalog, ang sabi niya, upang sa pagsubok na inyong mga pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan na sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Ang hirap na ng Tagalog nun, no? Basta, yun, gold refined in fire, no?
So true spiritual wealth comes through faith tested by trials. Yun yung totoong spiritual na kayamanan. At yung totoo naman na katuwiran or true righteousness nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. We can never be righteous by ourselves kasi ang sabi nga ng Panginoong ng salita ng Panginoon, ang ating katuwiran ay katulad lamang na maruming basahan. So wala talaga tayong maaaring maipagmalaki. Hindi natin makukuha ang katuwiran mula sa material na mga bagay o sa mga kayamanan. No? Wala, hindi natin yan makukuha. Sa Revelation 19 verse 8, ang sabi niya doon, Revelation 19 verse 8, basahin ko. Ang sabi niya, at sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. No, yung white linen pala doon sa chapter 19 ay sumisimbolo sa mga matuwid na gawa ng mga banal, no? Sumisimbolo sa mga katuwiran na ginawa ng mga banal. Kaya sila idadamtan ng mapuputing lino, white linen. And then eye salve, yung eye salve, no? They needed spiritual sight to recognize their condition. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent, sabi ng Panginoon. Christ's rebuke is an expression of love. They are urged to repent sincerely and turn back to God. No, ang rebuke ng Panginoon, yung kanyang pagsaway ay simbolo ng kanyang pagmamahal. Sa Hebrews 12:6 ang sabi niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang mga iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So kasama talaga sa pagpapala ng Panginoon ay yung pagpapalo. Kasi kapag tayo ay kanyang minamahal, ang sabi niya, pinapalo niya ang kanyang mga minamahal. So yun yung sinasabi, no? Pagdating sa counsel, yung advice ng Panginoong Jesus sa Church of Laodicea. And Christ's invitation in verse 20, ang sabi niya, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person. Yun yung invitation ng Panginoon. Ang sabi niya, ako'y nasa pintuan, kumakatok. Sino mang magbubukas sa akin, ako'y papasok sa kanya at maghahapon ng kasama niya. No? Sabi niya, I will come in and eat with that person and they with me. Christ is outside the church, knocking, waiting for them to invite him back in. No? So when I say church, it's not just one person, but it is every individual who are also serving the Lord. No, it's not just the congregation, but every individual na nagsiserve sa ating Panginoon. This verse is often used evangelistically, but in context, it is an appeal to a wayward church to restore their fellowship with Christ. No, ginagamit ito lagi sa for loss of salvation, na ang Panginoon ay kumakatok sa puso ng natin at siya ay gustong pumasok, pero actually ito ay ang context neto ay nakafocus, or it is an appeal to a wayward church, no? Ito yung mga simbahan na self-sufficient, na lukewarm, na unti-unting tumatalikod. Ito ay appeal ng Panginoon na siya'y kumakatok sa labas ng pintuan na masimbahan upang manumbalik sila sa Diyos at papasukin siya, at ang Panginoon naman ay papasok sa kanila at makikipaghapunan na kasama nila. And then number 5 is Christ's promise. Christ promises. Ito ay nasa under pa rin tayo ng nasa under pa rin tayo ng
biblical analysis, no, of the revelation. Sa biblical analysis pa rin tayo. And then nandito na tayo sa Christ invitation. Ang sabi niya, yun, Christ promise na pala tayo. Christ promise, number 5, it says in Revelation chapter 3 verses 21 to 22, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Those who overcome will reign with Christ. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Second Timothy chapter 2 verse 12, sabi kung tayo magtiis ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya ay ikakaila naman niya tayo. So kung tayo ay magtitiis, sabi niya, tayo maghahari na kasama ng Panginoong Hesus Kristo. Pero pag ikakaila natin siya, ikakaila niya rin tayo. No, victory comes through repentance and faithfulness. Ang tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng pagsisisi at katapatan. Kapag patuloy tayo nagiging tapat sa Panginoon, at kahit tayo ay, kapag sinabing tapat, kapag sinabing tapat, hindi ibig sabihin nito ay hindi tayo nagkukulang. Subalit kung kahit tayo nagkulang, kahit tayo nagkakamali, ang kailangan lang tayo magsisi. Pag tayo nagsisi, nanumbalik tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay lalong tapat na magpapatawad sa atin. Amen? Roman number 3, theological and prophetic significance. The spiritual condition of Laodicea, lukewarm Christianity, no? Yung spiritual condition nila is lukewarm Christianity, no? Many churches today resemble Laodicea, being spiritually indifferent, materialism versus spiritual wealth, no? The pursuit of wealth often leads to spiritual poverty. Self-sufficiency versus dependence on God. No, so makikita natin dito yung mga contrast. Una, materialism versus spiritual wealth. No, so kapag inuna nating hinanap o hinabol yung spiritual na wealth, ang nangyayari sa atin, ito ay nagdudulot sa atin ng kahirapang spiritual. Pag inuna natin yung material, yung ating spiritual ay bumababa, no? At yung self-sufficiency versus dependence on God. Of course, we can never say we are all sufficient. Well, it's just a term in a way, pero kapag sinasabi natin yun, para na rin natin sinasabi na hindi natin kailangan ang Panginoon. Pero lagi nating tatandaan, anuman ang ating ma-achieve sa buhay na ito, it cannot be compared with what God can do sa buhay natin kapag natuto tayo magtiwala sa Kanya. Kaya maging dependence tayo sa Panginoon, it doesn't mean naman na kapag sinabing dependence tayo sa Panginoon, wala na tayong gagawin. No? Magiging tamad na lang tayo dahil nakadepende tayo sa Panginoon. Well, dependence in the Lord, not just in what you need, in your needs, but dependence in the Lord in knowing His will and purpose, and by obeying what His will for us, yun ang totoong dependence sa Panginoon. Dahil ang totoong pananampalataya ay dumedepende sa Panginoon at hindi nagsisecure sa makamundong mga bagay, no? Another thing, the prophetic application. Some interpret Laodicea as representing the final stage of church history, an era of widespread apostasy before Christ's return. The Laodicean condition warns believers to examine their spiritual state, no? So,
Maraming nagsasabi, ang prophetic application, maraming nagsasabi na ang Church of Laodicea is fulfillment of the prophecy of the last era or the last days. Kasi dito maraming ang naglilid into na pupunta into apostasy or backsliding, no? Yung lumalayo sa Panginoon, kinakalimutan ang Panginoong Jesus. At dito naman makikita natin ang spiritual state ng Laodicea. That's why God has brought them, give them this rebuke, no? The church called to repentance. The church called to repentance. Christ is knocking, inviting His people to restore true fellowship. Overcoming requires humility, repentance, and dependence on Him. Yan. Number 4. Roman numeral number 4. Roman numeral number 4 na. Relevance to the modern church. Ano naman ngayon ang relevance nito or kaugnayan nito sa ating modern na simbahan? Ano naman ang impact, let us say the relevance and the impact of the Church of Laodicea sa ating mga churches in the modern times, no? Signs of Laodicea. Signs of Laodicean church today. Churches focused on prosperity instead of holiness. Diba? Lack of passion for evangelism and discipleship. Totoo, di ba? Nung panahon namin, kakasimula namin maging Kristiyano, crusade dito, crusade doon, evangelism dito, evangelism doon. Pero ngayon, iilan na lang ang mga matatapang na nag-i-evangelize. At yung mga individual nawawalan na yung alas 12 na dito kasi nawawala na yung kanilang passion at tsaka yung kanilang kauhawan sa evangelism at tsaka yung inuuna nila yung makamundong pangangailangan kaysa yung spiritual nilang mga pangangailangan. Yan. Number 2, the cure for spiritual lukewarmness. Return to a Christ-centered faith. Develop a hunger for righteousness and independence on the Holy Spirit. Renew devotion to prayer and word and missions. Yan. So, para ma-cure, para gumaling yung ating spiritual lukewarmness, bumalik tayo sa Christ-centered na pananampalataya. Then, i-develop natin yung kauhawan natin at kagutuman natin sa mga salita ng Diyos. At maging depende tayo sa presensya ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng renewed devotion to prayer at saka faith and then words, of course, yung sa salita ng Panginoon, no? So, personal application, evaluate your spiritual temperature. Evaluate natin yung spiritual temperature natin. Are you hot or cold or lukewarm? Tatlo lang yung pagpipilian. Saan ba tayo dito? Mainit, malamig, o maligamgam? No? Ask Christ to define your faith, clothe you in righteousness, and restore your spiritual vision. Personal application na yon, no? To personally apply the message of the Church of Laodicea in our lives. Tanungin natin, i-check natin yung ating pananampalataya. Kumbaga magkaroon tayo ng diagnosis sa ating sarili. Mainit ba ako? Malamig ba ako? Or lukewarm? No. Maligamgam. The Church of Laodicea serves as a solemn warning against complacency, self-sufficiency, and spiritual blindness. Christ calls every believer to repent, open their hearts to Him, and walk in true fellowship with
God. The promise of reigning with Christ is given to those who overcome. He who has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. Yan. So, to conclude the topic of the Church of Laodicea, ito po ay nagpapaalala sa atin na yung pagiging self-sufficient at saka yung maging complacent na parang napasubo or tawag dito kompromiso tayo, no? Dahil sa ating tingin natin tayo ay may kakayanan, tayo mayaman, tayo ay malinaw ang ating paningin, pero ang sinasabi ng Biblia pala, natatakpan yung ating paningin at tayo ay hindi naman talaga mayaman, parang ganon, no? So akala natin nakakakita tayo, pero yung pala we are blind spiritually. So ito yung mga bagay na kailangan nating makita sa ating sarili. Ibig sabihin lamang dito, mga kapatid, is that we must be true with what we are doing. And we must be true in our service to the Lord. Kasi katulad ng Church of Laodicea, kapag ginawa natin ang kanila, parang kumpiyansa na sila na, yun ang word, kumpiyansa sila na mayaman sila, kaya nila, yun pala ang sabi ng Biblia, kayo ay, you are not self-sufficient, you are poor, you are naked, no, hubad kayo, at bulag kayo, sabi ng Panginoon. So, these are the things that we need to check sa ating pong pananampalataya at saka sa buhay natin, no, personally. So the Church of Laodicea is a picture of God's love, and also at the same time this is a picture of God's rebuke to the people, to the church who are living in compromise. So guys, wag tayong magkompromiso sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, mabuti pa ikaw ay mainit, di ka ikaw ay malamig, pero dahil ikaw ay maligamgam, iluluwa kita, sabi ng Panginoon. So wag na nating antayin, guys, na iluwa tayo ng Panginoon pag nakita natin ang ating sarili na maligamgam. Let us come to the Lord in repentance. Yan naman ay faithful na nangako. Sabi niya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. No, so kailangan natin ng paglilinis ng ating Panginoon. Kapag nalinis niya tayo, magiging karapat dapat tayong tumayo sa kanyang harapan. Hindi dahil ikaw ay mabait, hindi dahil sa kung ano pa mang ginawa mo, kundi dahil siya ay siya. At dahil siya ay siya, he can do the things na kanyang plano para sa atin kung tayo ay magpapasakop sa kanya, and He will make His plans to prosper us. That will happen to us. Amen. Purihin ang ating Panginoon. So this is the end of our topic in the book of Revelation. In the Church of Laodicea, which is the 7th and final church at the Asia Minor or Minor. Okay, so hanggang dito na lang at hanggang sa susunod.